Yung mga baguhan ho, pag-aralan nyo kung anong gusto nyo. Breeding, growing, or fattening. Tatlo ho yan. Itong anong to, galing Amerika. Ito, 1, 2, 3, galing Amerika. Ito, pure to Brahman. Ito yung produce ko rito. Ay halos pareho na. Parehas ka nga. Lima yan. Lima. Yung hilig. Aha. Kailangan mahilig ka talaga sa baka. Nutrition, genetics, management. Pinaka-importante yung kapital. Saka si Boss Neo Avalos po ang host natin ngayong umaga. Boss, take it away. Magandang umaga ho. Welcome ho sa farm namin po. Maaga full time natin dito pero malapit-lapit naman ho tayo sa Quezon City ho. Itong 5A cattle breeding farm, nagsimula ho siguro kami ng dad ko 1970s. Pero 70s ho, may poultry ho kami. Tapos may baka ho na konti. Pero through the years, ang namin, nagsimula kami 1992 mag-import. Yun yung talagang nag-import kami galing Texas. Nag-import kami ng mga dalawang paleta from which is mga 10 heads from Houston, Texas, 1992. So from then on, ito na ho yung kinalabasan namin ito na yung produkto namin 1992. So 1992, pero import lang namin may isang bull tsaka 10 babae heifers from Texas. Tapos we do AI. From then on, we do AI. Kaya yung mga similya namin dito, yung mga imported din, syempre, mga champion bulls kung yun yung mga ginagamit namin. So, namin dito, pero mostly AI. Tapos meron kami sweeper bull na kailangan. So, meron kami sweeper bull na dalawa. Makikita nyo. Ito yung isa ho, mga bago. Si 2462. Yung anak ng champion yan sa Houston, Texas. 3 years ago, 2021 pala, 2021. So yan yung produkto ko, 2462 si anak ni the Pride of Maddox ng Heritage. Ilang taon na yan, boss? 2 years old, si 2462, 700 kilos. Wow. Oh, bigat. 2 years old yung itong isa, upcoming ko yan, sa Maasai tradition ng heritage ng Hajins, itong si 066. Bata pa siya pero yun pa lang ang ginagamit ko. Ilang months, sir, yung Ito siguro mga 13, 14 months itong isa. 15 months to. Si 066. Yan yung magkasunod. Yan yung, kaya yan ang tipo, kumbaga yan ang tsura ng mga baka sa Texas. Pero dito na pinanganak. Okay? Dito na pinanganak kaya, pero pag punta ng Texas, ganyan na yung makikita nyo. Kasi ang mahalo yung pamasahe. Yung baka, siguro $5,000 to $10,000. Ang pamasahe, mga $6,000. Doble kagad ang halaga ng mga imported. Kaya, mabigat rin sa bulsa. Kaya, namin, babae lang muna, pero AI, namin. So, through the years, na-improve naman namin. So 1992 pa, yun yung namin po. So, ito, ngayon, ito yung aming mga bulls na panlabas. Andito na sa itong mga 18 months average. 18 months ito, mga Tsaka ito mga baka ko, sanay sa tao. Hindi takot sa tao. Kaya kahit pumasok niya, pwedeng i-haplosin hindi sila sanay sa tao lahat tuto ko Kaya yun yung anyway, pa ba? Ngayon, ang pagkain namin dito sa ngayon, meron kaming silage sa likod, tapos may bago. Yan ang silage, corn silage. Tapos meron kaming sped grain. Yung sped grain galing San Miguel. Yung pinagpiga ng San Miguel beer. Yun yung nakikita niyo doon. Yun yung very high in protein yung niya. May ni Sir Arnel yan mamaya, ma-explain niya yung mga sa nutrition.
magandang source of protein yan, ano yan, energy yan, yung ano niya, spent grain ko, ano. So, yun yun. Tapos, meron din kaming napier grass, meron dito, tsaka sa kabilang farm mo, may napier grass kami pananim. Kaya cut and carry kami dito. Wala kami lugar, hindi kami rancho. Hindi rancho to, ano. Kaya meron kaming malilit na area, pakikita niyo mamaya, parang exercise loafing area nila para makaikot lang sila. Maka-exercise ako. Ang baka naman kasi yun, hindi mo dapat sa semento. Eh kung wala kang bular, forced to good kami, semento, tapos may portion sa gagawin mo maliit na lupa. Pero kailangan talaga, lupa talaga ang natural apakan ng ano eh, ng baka. Kaya naglagay kami na gano'n, rotation mo sila na lalabas mo doon sa ano, loafing area. Ayun o. Kaya rotation yan. Iikot sila, makatagal sila ng lupa kahit pa paano. Yun yung ano dyan o ano. Ayun, eh, trabaho namin, ganun, umaga. Mga tao, nakita nyo yun kanina, nagpapakain ng spent grain. 4 times a day. 4 times sila nagpapakain, tapos 4 times a day din naglilinis. Eh kami, linis na linis, kasi ayoko makita, bakit yung baka pag marumi? Kaya ako apat na beses nililinis siya, kaya halos lahat puti. Oh. Wala masyadong marumi kung ano. Yan yung ano yan. Kasi ang isang ano ng pag confined feeding, confined operation, marumi. Pag hindi tatanggalin yung manure. Eh pero pag madalas kayo magtanggal ng manure, maganda Hindi tingnan kailangan mas paliguan. maganda. Boss, hindi kailangan paliguan. Linisin na yung manure. Oo, nililisin. Pero ito ito naliligo araw-araw ito. Yung panglabas ko na bulls, naliligo sila araw-araw. Ito lang sir, ito lang part mo. Oh, ito lang. Yung barako ho, kasi yan yung, siyempre, Yung rest ng stock. ay, hindi na ho. Ito lang ho. Hindi parang baboy na. Anyway, ito lang yung pinapaliguan. Power sprayer lang. Parang ano lang, cooling lang. Oo. Kasi merong ano yan, para ano rin. Mas presko sila at mas ano sila. Maganda tignan pag ano, malinis kung ano. Siyempre, mas maganda, mas malinis. So, malinis yung baka ko ano. O, kaya, yun yung ano. Kaya, ito lang naman no, itong mga bulso. Yung mga doon hindi na. Ito lang. Yeah. Yan ang ano, yan ang itsura ng mga pure Brahman. So, ano, 100% pure. With 100%. pedigree, so kami lahat. With pedigree. With pedigree so yan. Baka meron kayo tanong, bago ko, kasi maikli lang ho itong farm kaya madali iputin ho itong ano. Baka may tanong ho kayo, bago tayo, o mamaya magtanong pag natapos yung turo. Kaya, yun lang natin. Bibenta ba kayo? Oo, syempre, bibenta ka. Sir, Pero may ito, pera ka na rin makagad itong apat ngayon. ito, apat. Pero pa-bidding po tayo ha. Highest bidder po. Ito, yung mga baka ko, maabot ng ano, Jensan. Jensan. Maabot to. Kung kailangan si Sarangani. Dito namimili. Sarangani. Noon, nag-start kami, kumari kami kay Sarangani. Sarangani Farm, sila yung sikat ng ano doon, sa Mindanao. Bubunta ako doon, pumili akong babae, dinala ko rito. Eh ngayon, medyo malaki lupa nila. Eh ngayon, medyo napabayaan. Kumuha sa akin sila ngayon ng bull ngayon. Kumuha ng dalawa, dinala doon. Sir, Diba? saan napupunta yung mga waste? Ito kasi, ano to, sawdust to, kaya hindi to waste. Pero yung mga manure, doon ko nilalagay ho. Tapos, may kumukuha ho rito. Iba na lang Oo, yung manure, doon, iniipon. Dinadala doon sa ano. Kasi kaibigan ko yan. Landfill. Dinadala, kinukuha nila yan. Kailangan, dami-dami ko eh. Yung iba, ginagamit ko fertilizer. Ilang hectares so Ito lang 3. Tapos sa kabilang 5. Kasi marami dyan, itsura, laki, pero yung pala, 10 years old na. Kaya dapat talaga alam nyo yung history ng baka. Kaya dapat talaga lumabog. Yung recording, importante. Recording, importante, tatay, nanay, lolo, lola, alam nyo lahat. Parang aso, alam nyo lahat ng genetics. Kasi matagal ko simulat sa pool, nagre-record ako kami ng ano, kailan Recording pinanganak. lang. Especially part Oo, nasa amin lang. Sa amin, sa basta opisina. malaki ng bakang to, gamitin natin to. Dapat alam nyo yung history nun. Maganda ka magbato yan. Kasi hindi naman niya ipapato yun eh.
Kailangan alam niyo yung ibabato niyang anak. Katulad pag ginawa ito certified, alam niyo, ganyan ang ibabato niya. Ganyan yung tsura niya. Sa ganito kalaki, sir, sa isang taon, ilan naging yung output yun na ilalabas ng mga Dito sa farm, dito, 20 bulls and heifers. combination na yun? 20 sa gatong sa amin 20 calves a year. Konti lang. Ang bull o ang heifer? Pareho na yung 20. Pero ngayon sa last year mas lamang yung bull ko eh. Mas lamang. Sana mas makalma. Mataas ang presyo. Halino. And the same weight, the same... Halos pareho rin sir. Halos pareho rin. Kasi di ako naglalabas ng babae. Yung heifers. Yung gamit ko sir kung ano. Yung Yung gamit mga prenate mo, sir, mga ilang years yung bago maging active talaga na 2 years. Mga 20 months pwede na po umpisa. Pero ang peak niya mga 3-4 years old. Pero nag-umpisa na siya mga 20-24 months. Pwede na siya mag-umpisa. sabi kaya ba nila pag wala pang maturity talaga, iba yung performance nila. Oo. Kasi makikita mo naman kung talaga yung libido, kung andun pa eh, kung andun na. Makikita mo. Pero sa experience ko, mga 2 years. Sasampa na yan. Ito, sasampa na sila. Yung mga baguhan ho, pag-aralan nyo kung anong gusto nyo. Breeding, growing, or fattening. Tatlo ho yan. Ang pas fattening, si Boss Ornel yan. Kami sa breeding side kami. Iba ho iba ang economics, iba lahat yan ha. Feeding, iba rin. Sa kanister na feeding kayo, yung bull ninyo, ano ang ratio nyo dun sa Babae. mga loose niyo sa babae niyo? What do you mean? Ilang babae ang napatoka lang dun sa particular na ano? AI nga po kami. Eh, partly AI kami, partly breeding. Pero kung sa rancho kayo, ang ratio 1:25. Yun. Eh, 1:25 kung gusto nyo 1:25. Isang barako, 25 babae. Yan ang ratio niya. Para ma-maximize yung Yes, sir. Napansin ko, puro gray Brahman. Dominant ba yung kaysa red? Magkaiba ho yun. Red tsaka gray, magkaiba ho. Pero meron kaming red. Kung konti pa lang. Pero mag-i-import kami, Australia. May mga nag-order na red Brahmans. Heifers kung ano. Pag kindros yung pwede. Pwede rin kasi sayang yung kulay. Yung Siyempre, dominant. depende rin kung anong mas malakas ang pero siyempre, parang alanganin, mapusya or what. Hindi nyo makukuha yung red na red, cherry red na sinasabi. Ang kita nyo dumami ako. Ang marami rin kumukuha ng red. May galing Australia, may order sa amin. Ano sa Paparatingin this year. anong feedback nyo? Kasi uso sa atin yung white chick. Oo, kanya-kanya ho yun. Yung iba gusto red eh. Ano kaya ang Reference na lang po yun. Oo, pareho Brahman ho yan. Kulay lang. Pero hindi ko kayo kumukuha from India. Di ba originated ang Brahman from India? Hindi ho. Wala. Kasi itong Brahman dinevelop sa US. May Indian na kumbaga cattle na in-import sa US, dinevelop nila. Kaya tinawag nila American Brahman. Hindi naman pure India to eh. Hindi po yan kung Brahman daw, hindi po pure. Yung May yellow, may halo ho yan. Yung Australia, galing din Amerika ho yun. Galing din Kaya yung mga breeders sa Australia, pumunta sa Texas. Kasi Texas talaga, kumbaga, doon na umpisa lahat ang Brahman, na-develop yung Brahman. Bawal ho kumuha sa India at meron silang FMD. Hindi tayo makaka-import. May mga bansa na bawal muna. Because of health. Oo, Texas ang original. Kahit na Australia, galing yun. Ang maganda sa Australia, mas mura. Mas malapit eh. Tsaka baya barko. Ang dating namin, baya barko eh. Kaya cheaper. Kasi pag Amerika, aeroplano lahat yung mga importado. May plane yan. Kaya doble yung pamasahe eh. Yung mga $5,000, $6,000. Business class. Business class yun. Kasi malaki, mabigat eh. Mabigat yun, nakakrate mo yan eh. Pero hindi kaya kalaki, medyo bata pa. Sa US walang biyahe. Australia, kaya marami nag-ano sa Australia. Pero US genetics, ando na. Ando na sa Australia. Kaya doon kami kumukuha. Kaya ganoon na rin yun. At mas mura ang pamasahe. Malaking diferensya ng
Pero syempre, kung kami, Pagka may babae, nag-aaway din nga pag pinagsama, hindi pwede. Alin? Yung mga bulo. Ay, Pagsama yun pag may babae. Nag-aaway. pag may naglalandi ho, pag yan naghihip. Pero pag walang For naghihip, example, 1:25, Oo. dalawang set. Hindi pwede pagsamahin. kung tibing dalawang set, sir. Dalawang set sa isang pulungan, 1:25. Ay, pag ano yun, paghiwalay nyo na yung 1:25, 1:25. Paghiwalay nyo. Huwag yung 2:50 para kamabi yan, nag-disgrasya. Iwalay nyo na lang para safe, 1:25. Tapos yung maganda doon, mare-record nyo. Kasi pag pinagsama nyo, baka hindi nyo lang kung sino yung tatay doon. O di true, pag yung nanganak babae, di mo lang kung sino yung tatay doon, di baka mamaya masambal ulit yung tatay. Yung breeding na. So maganda talaga hiwalay. 1:25, 1:25. Tapos i-record nyo lang, kailangan importante sa amin, recording ang importante sa breeding. Kasi kailangan namin yung records eh. Hindi... Sige sir. Mortality yung talo niya. Meron pero negligible. Kasi kami, tutok kami. Pag may mga anak, 24 hours, may tawa ko dito. Maliit lang to, madaling makita kung merong mga anak. Maasikasuhan ka. Hindi ka tulad radyo. Sana, kumisa, di mo na makita yung baka, mga anak, hindi mo na matulungan. Kaya, At saka boss Ayan, may kalbing kalendar kayo, di ba? Hindi naman aksidente na bubuntis yung baka, pero intentional. kami all year round, walang breeding season. Wala. Pero may date kayo pag i-ay, di ba? So, Oo. may window kayo na week na in-expect yung mga anak. Oo, Yun. yes. So, makukuha doon sa gestation, 200, sa Brahman, 290 days. 290 days after breeding, yun ang estimate doon ang Mababantayan. pusa ko. Kaya, saka may tawa ko rito. Ako, araw-araw ako dito, kaya kung malapit ng mga anak, makikita naman. Ibubukod na. May mga bagong pang anak ako doon. 50 kilos. Bagong yung date of Bagong birth wala. yung Bagong anak. birth weight 50 kilos. Wow. Nice. 50. Kaya tinulungan namin para hindi na mahirapan yung nanay. Kasi kami talagang breeding kaya mas intensive ang mas tutok o ano. Sa breeding ho, dalawa din klase ang target nyo. Mag-breed kayo to produce breeders para maibenta nyo as breeders, para kami. Meron din kung mag-breed kayo using the male genetics tapos i-cross nyo sa mga local. You're producing for fattening. So, dalawang klase ng breeding. Breeding for breeding, breeding for fattening. Kaya isipin nyo kung saan kayo pumunta. Okay? Sa suggestion namin, mga 20 or 20% of your herd siguro doon yung pure para pagkutan nyo ng genetics. Pero the rest is para to produce yung pangkatay. Bottom line naman ho dito lahat is pangkatay. But you have to use nga na the proper genetics para makapag... Kinatay mo, siyempre gusto ko mas malaki. Parang kambing ni sir. Malaki. Ang habol nyo dito sa genetics, yung Laman na hindi buto. early harvest. 18 months. 18 months pwede na ito. Yung babae. Hindi, yung Yung lalaki, diba yung 20 months old? any particular reason bakit Brahman? Kabe? Hindi kasi, nung sa naumpisa na ng lolo ko, tas daddy ko, sayang no, pagpapalitan pa. Tsaka, lahat ang makita nyo sa buong Pilipinas, basta puti, Brahman yun. Hindi puro, pero may lahing Brahman na yun. Yung most adaptable sa Pilipinas is Brahman. Dahil puti, hindi ba siya matibay sa init. Yan ang yan ang ng Brahman. Lalaki pa siguro. Ay, lalaki nito. Makita nyo doon yung medyo full grown, 3 years old, doon sa dulo. Yung pala, 2 years old doon yan. Ilang kilos ka ulo? 700 to 800. 3 years old. Kasi, Ang ano niyan, kasi dito, dito, bomba ko, para lumaki ka agad. Pero hindi naman kailangan, hindi naman kailangan mataba kasi for breeding lang tayo eh. Hindi naman kaya bilog na bilog yan. Hindi naman pangkata yan eh, na kailangan mo malaki na malaki. Pero
Kaya pinapakain ko lang yan para mabilis lumaki ho. Sir, ilang taon ang pinakamatanda mong baka dito? Sa babae ho, siguro mga 8 years, nanganganak pa. Oh, meron pa naman. Pero kukunti lang ho. Anong retirement nila, boss? Normally, retirement ng mga babae. Mga ganun, 8 to 10. 8 to 10. Pero kung wala na akong lugar, Out na. strict calling na ako. Kasi wala akong space. Patay. Oo. Ano ko na. Ilan po mini-maintain nyo dito na heads? 80 ho to. 80 to 90 heads. Lalo na ho yun, pati maliliit. Ang breeder, boss, ang breeding cow, ilan? Breeding cows, 40. 40. 40 lang. 40 niya. 45 years. Halos kalahati na pala po yung inanak. Nang pag-uumpisa ho, importante ho, yung parang sinasabi namin ulit, genetics, nutrition, tsaka management. Tsaka yung puso. Kailangan passion nyo rin eh. Kailangan hilig nyo rin. Sino Yung panghuli yung kapital. paborito mo sa lahat ng dyan? Ah, Aling cow dyan ang paborito mo? lahat po. Nakikinig kaya yung mga kaw eh. Sir, tatanong lang ako isa lang. Kasi marami ngayon nagbabaka. Dito marami gusto magbaka dito eh. Ano po mang mas suggest nyo, yung hands-on sila o tama ba yung sila mismo mag-check o kasi yung iba marami dito, hindi ko lang alam, yung manonood sa atin, OFW, bibili sila ng baka, tapos babalik sila ibang bansa, iniiwanan na lang nila doon. Ano po bang mas maganda? Yung kayo mismo na laging nagbibisita katulad ng ginagawa niyo o pwede rin naman yung ganun? Ay, kung meron kayo mapagpakakatiwalaan, pwede lang pag meron kayong tao. Pero kung di yung mapagkakatiwalaan 100%, Good luck. personal dapat iba talaga pag ikaw may-ari. Malasakit ka kung Pero mahirap yung makakita ng bihira yung mga talagang 100% na pagkakatiwalaan. Siyempre iba yung may-ari na ibang ang treatment pag yung mismo may-ari, hands-on. Hands-on talaga po sila. Hands-on. Siyempre, kung ikaw gusto mo, mahilig ka sa baka, gusto mo halos araw-araw makikita mo. Yan ang Kailangan mo rito may passion. Kasi matagal ang baka eh. Matagal magparami, matagal magpaganda. Kaya it takes time. Ang dyan, may hilig ka. May hilig ka talaga. Kasi kung wala kang hilig hindi mo na hindi mo na iintindihin. Mababayaan mo rin. Sayang na. Kasi iba nakikiuso lang eh. Yun. Nakikigaya lang. Sabi, may bakahan ako. Kanya-kanya ho yun. Yung sa akin, may passion. Gusto mo talaga. Gusto talaga, pahilig talaga. Kaya po, matanggal lang. Mula college, 1988. Ang kinuha ko sa Lasal, computer science. 1988. Ito na yung aming wala na. Computer science na. Ito yung next batch. Abay, doon lahat yan. Yan mga babae. Bulso yan. Tapos ito next ito yung mga heifers ko. Replacement ko to. Replacement heifers ko to. Konti lang, pero kaya pang gamit ko lahat ito. Ito, AI ko to. AI ko to. Pag naglalandi na yan, bigyan ko ng magandang similya. Yun yung mga heifers sa replacement ko ay yung sa kanan naman kasi yung on the right yan ay mga cows ko, mga inahin. Wala dyan sa yung right side, inahin na ho yan. Yung nakakarating sa Ito yung Red Brahma na siya. Itong to galing Amerika. Ito
1, 2, 3, galing Amerika. Ito, pure to Brahman. Ito yung produce ko rito. Ay halos pareho na. Parehas lang halos. Ito imported Brahman Ito to. produce ko na dito to. Pala ko na dito. Ayan, puro imported daw ito. Pero halos pareho na dito. Pero meron na genetic through the years, ina-improve ko na. Business class pag-ship dito, sir. Oo. Business class dito. Oo, yeah. Pero bata pa ho. Bata pa. Imported na daw po ito. Bata pa nung dumating Ang yan. haba naman ng katawan nito. Pero kaya ang genetics na. Parang Dutch hand. Ayan. Kaya ito, mula dito, ito, heritage. Mula dito ako to. Konti lang yan kasi ang mahal na. O 40 nga lang baka mo, million naman isa. Ayan, ito. Ito po yung mga imported na daw ito. USO yan. Ito yung mga US Brahman na siya. Anak na ho. Nabigyan na ako. Mga heritage. Oo, lahat. Imported Brahman ito galing US Brahman. BRC, AGC, ito heritage. Ano? Anak ko ng short, ano? Heritage. 3 years old daw ito. May 3 years old. may tataba pa ba yung ganyan na? Abakang Arnel? Oo naman, sir. Oo naman. Meron ba? Opo. Mahulog pa yung itlog eh. Sa likod. Ang ganda naman yung pula na yan. Yan yung ano, yan yung theater Red Brahman, yan yung ano, Ayan. Babae ang lalaki, boss. lalaki. Ay, pabidding na. 250. 250. Ang iyo. Yan yung ano, Ang ganda yan. yan yung Starting bid pa naman sa 250, boss. Iangat pa natin. yan yung ano, pula. Yan yung pula. Ang ganda. Eh, paano mo rin yung Tatago. pula? Tatakpan. Gusto niya siya daw eh. Oo, paano pala ito natin? Yan. Oo. Ilang months to? Oh, yun yung inahin ng tuloy. Yan. Ilang months yan? Ano pa lang yan, magwa 1 year pa lang. Wow. Wala pang 1 year old. Normally, sir, at winning, ilan yung timbang nyo? Yung at 7 months? 7 months, depende. 150? Abot? Oo, abot. 150 to 200. Dami ng footage si Talong. Ayusin mo yan, bro, ha? Oo. Dapat yung 5A, maraming benta pag cross mo. Yearly. Growing. Dapat, yun nga, management, nutrition, genetics, importante. Tsaka yung hilig nyo. Magiging may instant. Kuya, darak na beer sa kano. Karak na, yan, sopra. Opram? Sopra. Opram. Simple lang ko yung pagkain. Sa breeding ho, ha? Sa breeding, inuulit namin, ha? Iba ho ang science ng fattening. Iba ang science ng fattening. Iba ang pagkain. Nakatungkit sa mga nito nyo. Na walang buko. Lagi nyo naman ng buko. Ang mga nang sa ilalim ng puno ng bayabas. Pagbalik, niya ng Pero yung mortality rate. Paano kung makanak siya doon sa Ayan o. Ayan, video na, oh. Shout out po sa mga bumisita dito sa 5A. Cattle Farm. Yan o. Ayan. Okay.